everyone. Good morning po sa ating lahat. At umpisahan po natin ang umagang ito sa paglalakad. Lakad-lakad po tayo at sa paglalakad natin, bulayin natin ang mga sarili natin. At higit sa lahat, atin pong bulayin kung paano po gumagawa ang Panginoong Jesus sa bawat araw ng buhay natin. I mean, we are bombarded by so many things. Sa bawat araw na lang, sa bawat gising, may mga nakakatuwa ako nakikita mga posts. Every gising is a blessing. Alam niyo, totoo po yan. Pero sana wag nating kalilimutan kung bakit ka nagising. Diba? Nagising ka dahil may nanggising. At ang nanggising ay si Jesus. Okay? Do not forget, in everything we do, si Jesus nasa likod nito. Only Christ can give us the fulfillment na hindi kayang ibigay ng kahit na sinong tao sa atin. Ba't pwede rin ibigay ng aso? Look at, ito po aso. Ganda. Tingnan nyo. Okay. Makulit yung kapatid niya. Inggitero yung kapatid niya pag ginahawakan niya. Ganun din. Ito yung nanay nila. Okay. So, ito. Ayan po. Bali yan, pinsan nila yan. Kaso, good morning. So, saan ba tayo? Okay, doon po tayo sa katotohanan ni Jesus. Si Jesus, siya po ang lahat-lahat sa atin. Alam po ba ninyo, nung tayo po ay naging mananampalataya, Christ became our everything. Hindi na yung mga sarili-sarili natin, dahil yun po ay tuluyan na pong inalis ni Kristo nung siya po ang mag-take over sa mga buhay natin. At ang bagay pong yan na hindi mararanasan ng kahit na sinong tao lang. Mararanasan lang yan kung nakipag-isa ka na kay Jesus. Paano ba yung nakipag-isa kay Jesus? What a beautiful question. Si Jesus may ginawa sa krus, no? He gave His life for us. Maingay po yung aso, I'm so sorry for that. Binigay niya yung buhay niya sa atin, no? Siya namatay sa krus. Binayaran lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng madlang people, kasalanan ng buong mundo. Okay? At nung nakabayubay po sa krus ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, it is finished. Okay? Ibig sabihin, meron kang something na dapat alam doon sa nangyari sa cross. As if yung ibang Kristiyano ngayon, parang walang nangyari na ganun, no? Parang pinagmamalaki pa rin nila yung they can do something for the Lord, ganito, magpakabuti, gumawa ng mabuti, mag-Bible study, even yung kanilang pagsisimba, talagang pinagmamalaki nilang magiging karapat-dapat daw sila. You know what? Pati pananamit nga, you know? I mean, ang bababaw, these things are so mababaw sapagkat hindi nakukuha diyan ang totoong Christianity. Christianity means Jesus lives in you. Yun lang. Wala naman ng ibang meaning ang Christianity. Si Jesus nasa iyo. Hindi yung gawa mo. Hindi yung pwede mong ipagmalaki. Okay? So tayo po ay mag-ano na po tayo, Bible study na tayo. So, may mga Bibles po ba kayo? I hope naman dala nyo, no? Okay. Okay? Okay. Chapter 14 tayo ng John. Sabi niya, your heart must not be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If not, I would have told you. I am going away to prepare a place for you. If I go away and prepare a place for you, I will, ito na yun, makinig mabuti, I will come back and receive you to myself, so that where I am, you may be also. Sabi ng Panginoon dito, you know the way where I am going.
bumanat naman si Thomas the doubter. Sabi ni Thomas, Lord, Thomas said, we don't know where you're going. How can we know the way? Sabi ng Panginoon, very popular po ito, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. No one cometh to the Father but through me. Ayan na nga po pinag-uusapan natin, naman sinasabi ko eh. Diba? Ang religion po, deceiving. Sapagkat sa religion, kung ano yung pwede mong gawin sa Diyos, yun ang tinuturo, no? Do this, do that, do good, do good, do very good. Tapos, meron pang GC dati, yung mga GC. Tandaan niyo ba yung mga GC, mga group chats, no? Christian group chats. Meron pa doon sabi niya, tuwing umaga, maglalapag daw ng mga, hindi naman po masama yun, no? Maglalapag daw ng mga, nag-devotion ka. Papakita mo yung devotion mo. Yung isa doon nagmamalaki. Talagang nagdi-devotion ako. Sabi, ganito, ganyan. Hindi ako pwedeng hindi mag-devotion. Maganda naman po. Pero kung pinagmamalaki mo na yan para makapogi points ka sa Diyos, you're wrong. Hindi. Kasi yung mga bagay na ganyan, Bible study, pag-share ng good news, yan ay bunga lamang ng biyaya ng Panginoon sa iyo. Ang root nito ay ang biyaya pa rin. Okay? Ang fruit, yun. Yung palang pinagmamalaki mo, yung fruit. Yung fruit, hindi mo pwedeng ariin na gawa mo. Sapagkat yung fruit, bunga yun ng biyaya ng Diyos. Biyaya pa rin. Kaya nga sabi niya rito, Jesus told him, si Tomas, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except, yan, through me. Tapos sabi niya sa 7, if you know me, you will also know my Father. Pero hindi po yan doktrina ng oneness. Ang ibig lang sabihin nun, si Jesus at ang Father niya at ang Holy Spirit, magkakaibang persona yan. Trinity. Our God is 3 in 1. Yung Father, iba sa anak. Okay? Yung Father, iba sa Son. Yung Son, iba sa Holy Spirit. Di ba? Hindi sila magkaparehong persona. 3 persons in one God. Kaya nga po Trinity, Triunity. Our God is 3 in 1. So ito po ay dapat alam po natin. Nagkakalituhan sapagkat tamad tayong mag-aral ng kanyang salita. Ito ang kanyang salita, ang Biblia. Aralin natin, namnamin natin. Yes. Ibig sabihin nito, if you know me, kani Jesus, you will know the Father also. Amen. Sapagkat si Jesus is the exact representation and the perfect representation kung ano ang Diyos. Alam po ba ninyo sa pagiging perfecto ng Diyos, hindi natin siya pwede makita ng ganun eh. Pero ang Diyos naging tao para abutin tayo. Sapagkat tayong mga tao, we cannot fathom or reach. Hindi natin maabot kung gaano katarok o kung gaano kalawak, kung gaano katindi ang presensya ng Diyos. Kaya siya na ang nagkatawang tao. Inabot tayo. Kaya nga kung nagre-reheal ka, sorry, sad to say, pero sorry. Hindi mo pwedeng i-please ang Diyos. Kaya nga po siya ang nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang kasalanan natin. Bakit kailangan niyang mamatay sa krus? Ito binabanatan to ng mga hindi mananampalataya. Kailangan niyang mamatay sa krus kasi sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there will be no salvation. Oh man, oh boy, totoo yun. Kaya sorry ka kung hindi ka naniniwala sa atonement o sa perfect work ni Christ sa cross. Hindi ka magkakaroon kailanman ng salvation. Okay? So ang tao, sabi ng Biblia, pinanganak sa kasalanan, all have sinned. So palpak lahat ng tao, palpak lahat ng gagawin mo, lahat ng pwede mong ipagmalaki, lahat ng pwede mong iyaya, chuba-chuba, chuchu-chuchu, lahat ng pwede mong pagmalaki, lahat ng yan palpak sa harap ng Diyos. We have a perfect Savior. And He became a man for 33 years, some 2,000 years ago. His name is Jesus. At sa Kanya makatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa panonood. God bless us all. Thank you.